Kamusta po kayo, mga kababayan? Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po yung lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Representative Erese, si Congressman Erese ay muli pong bumanat. Ito po ay isang yelo. Liberal po ito. Pero binabanatan niya po ito pong nangyayaring korupsyon ng binagoong Pilipinas. Ito po, at binanatan niya rin po si Boying. Dahil ayon sa kanya, si Boying daw po ay inappoint lang para protektahan ng presidente at ang mga alay. Ang mga allies nito, mga kababayan. Yun naman po talaga nangyayari kay Boying. Ang pinoprosecute po yung mga nagsasabi po at nagsasalita against sa administrasyon, lalo po sa korupsyon. Hindi ba, Boying? Ito po, umpisahan po natin. Ito pong nangyaring korupsyon at ibinabalik po at binabanatan po ni Congressman Erese dahil nag-umpisa po ito sa DBM at sa Office of the President. Hindi po ba? Dahil siya ang pumipirma ng mga budget at pati po ang mga unprogrammed appropriation. Siya po ang pipirma niyan at siya po magwi-withdraw niyan. Hindi po ba? Umpisahan na po natin. 100 billion noong 2023, 700 billion noong 2024. Noong 2025, medyo mainit-init na naging 350. So mga 1.8 trillion. Ang pinakamasama, pati yung unprogrammed appropriations, nilagyan na rin ng mga flood control. Kasi ang unprogrammed appropriations, yung trigger niyan para ma-release yan, kung may excess income lang o kaya may savings, pero matagal pa bago malaman About yun. realize yung savings. So, Ngayon, nagkakaroon ng cash manipulation, allocation manipulation, yung DBM. Hindi pwede mangyari ito without the collaboration of the DBM. Kasi, kung minsan March pa lang, na wala pang excess income, sasabihin nila meron ng excess income, mag-release nila for payment of flood Yung control. control. Ayan, lumabas lahat yan during the deliberations sa Supreme Court. Kasi I filed a petition before the Supreme Court questioning the constitutionality of unprogrammed appropriations. okay. Sabi nila, matagal na raw yan. Oo, matagal na. Pero dati, maliliit lang. So, walang pumapansin. Pero, from 50 billion every year, karamihan dyan, mga foreign assisted, to 700 billion in 2023, 800 billion 2024, tapos 350 billion. So, naging itong unprogrammed appropriations, wala naman yan sa Constitution. Invention of budget technocrats of convenience. Pero anong nangyari, nag-invento sila para manipulahin yung releases ng pondo kung saan nila gustong gastusin. So like, take it from PhilHealth. Taking Of from course, PCIC. ang suspicion is sila Saldico. Pero hindi naman niya magagawa yun without the concurrence of the DBM. Speaker and the Department of Senate Finance. President. The Senate President, the DBM, And how about the Department of and Finance? the Department of Finance, and also the President. Kasi pipirma yung para ma-release itong mga unprogrammed appropriations. Kailan pumirma? At hindi pwedeng pumirma ang DBM Secretary without the approval and knowledge of the President. 100 billion noong 2023, 700 billion noong 2024. Nakita niyo po, ang nilalagay po nila sa mga unprogram, grabe no? How many billions, mga kabayan? 700 billions, 800 billions. Grabe, sa panahon lang po yan na nagkaroon po ng presidente na tinatawag po na kanyang ate na bangag. Sa panahon po ng mga nakaraang presidente, hindi po ganyan kalaki ang inilalagay nila sa unprogram. Sinabi po ni Congressman Erese, 50 billion. Pinakamalaki na 50 billion. Pero ngayon, sa panahon po ngayon, 700 billion! At wala pong pinatunguhan po, halos. Dahil po ang mga proyektong flood control ay hindi na po nakita ng taong bayan. Lalong-lalo po ipinagmalaki na tinatawag na presidente na bangag na kanyang ate, yung 5,500 flood control. At yan po ay hindi pinapansin ni Boying. Hindi po kinakasuhan pa ni Boying yan, yung sinasabi ni Erese. Nasaan po ang kaso? Nasaan po ang kaso ng mga plunder kay Pangandaman, ang dating sekretary po ng DBM? Nasaan din po ang kaso kay Chis Escudero? Nasaan din po ang kaso kay Tambaluslos na tinatawag ng Vice President? Nasaan? Mga nakakulong na po.
Si Chis Escudero? Si Saldico? Pinauwi na po ba si Saldico? Nasaan din po ang kaso o sinasabing investigasyon sa Pangulo na sinasabi ni Erese? Hindi po pwedeng gumalaw si Pangandaman ng walang approval ng presidente dito po sa malawakang korupsyon. Kaya po tinatanong din po ni Erese si Boying. Ito po ang tanong ni Boying, kung ano po ang papel ni Boying ayon kay Erese. Ito raw po ang papel ni Boying, mga kababayan. Kaya siya itinalaga sa ombudsman. Pakinggan po natin muli si Erese, si Representative Erese. Ang nangyayari kasi I hope I'm wrong, but ang nangyayari, si Ombudsman Rimulya, parang ombudsman siya. He was appointed, pinilit na ombudsman to protect the president and his allies. At ang pinakamasama, to prosecute yung mga nagsasalita against the administration. Ang nangyayari kasi, I hope I'm wrong, but ang nangyayari, si Ombudsman Rimulya, parang ombudsman siya. He was appointed, pinilit na ombudsman to protect the president and his allies. At ang pinakamasama, to prosecute yung mga nagsasalita against the administration. Nakita niyo po, mga kababayan? Ang nangyayari kasi, I hope I'm wrong. Si Boying, mga kababayan, ang mga nagsasalita lang po, mga kababayan, against dito po sa gobyernong bangag, di umano. Yun po ang pinoprosecute ni Boying daw, ayon po kay Erese, mga kababayan. At syempre, inilagay po siya dyan sa ombudsman para protect the president. Hindi kaya? At syempre, kasama na po mga allies. Meron po ba tayo nakita na mga congressman na nakakulong na ngayon dahil may kasong plunder? Mga kababayan, napakarami pong congressman na involved sa malawakang korupsyon. Sinasabi nga ni Erese, mga kababayan, sa pangunguna ng dating speaker, Martin Romualdez, kasama po si Saldico, yung grupo po nila. Di ba? Sila Chis Escudero. Hindi po ba? Si Nina Pangandaman at yung mga DPWH. Napakarami po sangkot sa malawakang korupsyon. Kaya nga po ang tanong po natin, nasaan na po ang isang damukal na sangkot sa korupsyon? Bakit po selective lang yata ang kinakasuhan ni Boying at napapakulong dahil sa kasong plunder? Ayan, ang nagsasalita po isang yelo. Liberal po yan. Saradong liberal po yan. Yelo po yan. Si Erese ng Caloocan. Si Congressman Erese o Representative Erese ng Caloocan. Pero kahit po siya'y dilaw, kahit po siya'y liberal, nakikita niya po yung malawakang korupsyon na ginawa po ng gobyerno ng binagoongang Pilipinas. Na ginawa po sindikato ang ating bansa sa korupsyon. Hindi po ba, mga kababayan? Napakarami na po na panahon, araw, buwan ang nasayang. Pilit po nilang tinatabunan na ang isyong ito. Ayaw na po nilang kalkalin. At ayaw na rin pong matuloy ang investigasyon diyan po sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Tinatabunan na po nila yan dahil sa napakarami pong sabwatan at sindikato na ang nangyari po sa pagnanakaw sa ating bansa. Dahil mismo si Congressman Erese ang nagsasalita, isa pong dilaw, isa pong liberal. Dahil mismo ayon sa kanya, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung walang approval ng presidente ng bansa. Di po ba? Kaya lang inaprubuhan niya, pinirmahan niya. Lalong-lalo po yung unprogram. Nilagay halos ang mga proyekto ng bansa sa mga unprogram na sila po ang namimili kung saan nila dadalin ang pera ni Juan de la Cruz. Kaya ngayon, mga kababayan, ano sa tingin nyo?
Ano sa tingin nyo sa ating bansa? Maayos ba? Maayos ba ang panunungkulan nila? O sindikatong panunungkulan? Yan po mga kababayan, ang ating nakamit. Yan po ang nakamit lang natin sa mga taong ito. Lalong-lalo po yung Pangulo na isang damukal po ang ipinangako sa taong bayan. Hihigitan pa niya ang ginawa niya. Ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, hihigitan pa niya. At dadalhin daw po tayo sa magandang buhay at magandang ekonomiya ng bansa. At magsisiyaman daw po ang mga Pilipino. Mga kababayan, yayaman daw po mga Pilipino. Yung pala, sila pala magiging mga bilyonaryo. Hindi pala ang taxpayer. Dahil sa dami po ng pinagnanakaw nila. Di umano. Wala pang issue dyan, ha? Yung sinasabi ni Erese, issue pa lang ng budget siya, pondo. Wala pa dyan ang ginto. Wala pa dyan ang Maharlika Investment Fund. Wala pa dyan yung mga bangko. Di po ba? Yung mga PDIC. Marami pang iba. Wala pa dyan yung issue ng PhilHealth. Hindi po ba? Wala pa rin ang issue ng Lotto dyan. At wala pa rin po ang issue ng mga pinagbebenta po nila na mga asset ng gobyerno. Hindi pa po kasama yan sa mga napag-uusapan at naimbestigahan. Hindi po ba? At ang korupsyon po ng bawat ahensya ng gobyerno ay isang damukal din po na dapat imbestigahan. Lalong-lalo po ang custom at ang BIR. Hindi kaya? Yan po mga kababayan. At sana po dumating naman po ang panahon na ipagkaloob naman po ang muli po na makapaglingkod sa ating bansa ay isa pong agila na manggagaling sa Mindanao. Nang ang lahat po ng pinagagawa po ng mga taong ito ay makasingil naman po ang taong bayan at isuka at ibalik nila ang mga pinagnanakaw nila sa bayan. At sana po'y mapanagot po ang mga hayop na yan. Grabe po ang ginawang parusa at pahirap po sa atin ng mga tao na yan. Sila lang po ang nakinabang mga kababayan ng ating dugot pawis, ng buwis na ibinibigay natin sa ating gobyerno. Pero sila lang po nagpapasasa pala. Ingat-ingat po kayo mga kababayan at konting tiis lang po. At ingat ka rin po, Congressman Erese. Ingat-ingat ka. Hindi porkit dilaw at liberal ka, hindi ka titirahin ni Boying. Baka hanapan ka rin ng kaso ni Boying. Di umano. Maraming salamat din po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Chena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Legaspi. Frank Zamora from California, USA. At Romulo de Benagracia from Bacolod City at Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Kay Julieta Celona from Sydney, Australia. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Konting tiis na lang po. At muli po, ingat-ingat po kayo. Bye-bye.